morning guys. Ganda na sikat ng araw. Finally uminit-init na. Ano na lang, positive 2 na lang. +2. Sana itong weekend maganda din ang weather para makapaglakad-lakad sa labas. Day off si Habi ng 4 days. Dahil long weekend. Ako wala naman long weekend. Pero sabay kami ng off ng Friday, Saturday. Makapal pa rin naman yung yelo. Hindi pa nalulusaw. Last day na bukas ng cruise week namin. Finally medyo marirelax na after nun. Sobrang busy ng buong cruise week. Parang ultimo break time namin napuputol. Kumbaga hindi namin ako kompleto yung break time dahil sobrang busy. Ayan na guys, hapunan na. Hindi na kami nakapag-vlog na maghapon. Ayan, busy sila agad niya pasta Kain tamad. Instant muna tayo ngayon. Ano yung instant mo? Patingin niya. Black noodles, tsaka itlog, at tsaka spam. Black noodles, itlog at spam. Yung mabilisan kapag kayo pagod na. Pagod na sa trabaho. Pareho ako nga, sakit na ulo ko rin Yan. Kailangan meron kami isang cheat. Kailangan ng cheat day dito lalo na. Kahit nasabihin mo bang unhealthy. Ito yung pinabili niya kanina Kasi may dinaanan akong halaman. Ano yan, bali 2 weeks na yun, 3 weeks na yung halaman na yun, So ito, may pinabili si Carla na slab ng Kulang kasi yung nakaraan. Ano to? Pork belly. Ayan. Tapos, yung babaeng nagtitinda, nakilala ako, sabi niya. Yun nga Sabi niya, kamusta na kayo? Kamusta ka na? Sabi ko, bakit? Ano nangyari? So, sabi niya, kasi napanood ko nung nakaraan na nagkaroon ka ng ubo na matindi na hospital ka. Sabi niya, yung kako, galing pa kami ng Pilipinas nun kasi, di ba, nagbakasyon nga kami. Nagkwento pa kami konti. Tapos sabi niya, nagpapa-order kayo, di ba? Tapos sabi ko, yung misis ko, eto nga kako, baka order to kasi hindi naman ako kumakain ng baboy masyado Tapos sabi niya, magkano kaya yung kalahati lang? Yun yung di ko alam. Sabi ko gano'n, pasensya na, hindi ko alam yung mga presyuhan nun Pero sabi niya, kung order ka, mapapanood mo to, pag bumili kami, order ka na para next na hahatid ko na lang. Ihatid niya nga para pagbibili siya. Pagbibili ka ng mga karne sa kanila. Sobrang wahing. Minsan ibablog ko. Kaya ang hirap mag-vlog, sobrang daming tao. Sobrang daming tao. Mura doon guys yung mga karne. Share namin. Try nyo doon, bumili. Maraming mga Pilipino na rin sa maraming Pilipino bumibili doon. Tapos ito yung halaman. Pakita ko sa inyo. Medyo nga siya, medyo tuyo na kasi 2 weeks na, 3 weeks na halos yung medyo dehydrated nga siya Pero hindi ko pa pwedeng hindi pa pwedeng diligan kasi baka nasugatan yung mga roots niya nung ina-fruit siya nung binilang ko. Ayan. Siya, Haworthia din siya. Atropusca. Masarap yung niluluto. Makalat lang, pagpasensya na. Hindi pa nakalinis. Lalagyan ko nito, tsaka ito, yung itlog. Hihiwain ko yan. Nilagyan ko ng puro kakay. Purikake. Kahit simple lang, mukhang masarap der. Kahit lahat instant. Yung itlog lang ata, hindi instant. Tagal ko na hindi nakakakain yung spam Nakakamiss ba? Tsaka yung mga bata lang kasi ang kumakain yan Nangalmusal. Pero yung breakfast na hindi ko siya binibigyan ng ganyan. Kahit simple lang, mukhang masarap.
Paano na mismo? Pero kung usual nakakainin naman. Hindi masarap naman talaga yan eh. Masarap yan, try nyo yan. Yung ano pangalan yan, dear? Duck noodles. Hindi, anong brand yan? Chapaghetti. Chapaghetti. Yeah. Pero itong nabili ko ngayon yung chacharoni. Chacharoni. Kaya pala parang iba yung texture, ano? Wala na yung chapaghetti. Wala akong makita eh. Kaya yan na lang muna tayo. Ayan, dalawa. Ano yan? Chismis na naman yan ah. Ha? Mga kalokohan na naman. Diyan magaling ang dalawa na yan eh. Kauwi lang niya ni Jonas eh. Panggabi na siya. Sorry. Puro static eh. Lakas naman ang static mo. Stop. Gala ko puro static eh. Kain sila no? Basta noodles. Dito napakaraming aerial root. Matrim yan pagka Tapos puputulin na lang namin itong mga gantong succulent. Maitanim. Sarap sana maglakad sa labas, kaya lang medyo malamig na. Nakain na kami. Sabi niya, para daw siyang hindi nabusog. Ang dami ng Pero nawala rin sakit ng ulo niya. So gutom lang yung sakit ng ulo mo, dear. Siguro. Hindi antok. Ganyan siya kapag masakit ang ulo. Kung hindi na antok, nagugutom. Pero mas lamang yung gutom. Pag kaya sa magugutomin yan. Yan yung pagkain. Kasi pag sumakit ang ulo, wala na. Maghapon na yung gano'n sumasakit ang ulo niya. Kaya... Kawawa. Di kami nalilipasan ng gutom. Gugutom na ako doon eh. Bakit? May baho ka naman ah. Di ba lagi kaming late din na May overtime sila lately. Kasi nga mag-long weekend. So, 4 na araw na naghahabol. 4 na araw silang walang pasok. Friday hanggang Monday. Sana all. Si Jonas ata Friday hanggang Sunday lang. Hindi niya inubos yung baon niya. Mag-grapes. Kinain mo ba o ngayon lang? Ngayon lang. Hindi pala niya kanain. Yan, kanain mo lang yogurt. Tsaka yung baon mong pagkain. Dapat na minimerienda mo na. Sa bagay, may merienda ka na kanina pagdating. Succulents din. Succulents yan? Ayun o. Pinapollinate niya. Laki ata ng brush dir eh. Yung talaga may sa malaki na sa maliit. Magkakaiba kasi yung korte ng bulaklak eh. Sobrang liit kasi. Yung iba sinisira eh, di ba? Binubukas. Yung iba. Kaya lang ito, wala ka nasisira eh. Sara talaga pag nasisira. Sobrang liit eh, oh. Pero nakapag-produce tayo nung may buto ito. Isa lang eh. Naku, ilan lang ang Isa lang. Ilan lang piraso buto niyan? 4? Saan mo siya krenos? Ang kakross nito, malaki din eh, di ba? malaki din yata. Ito ata yan, di ba yan? Ay, oo, ito yata. Pinutulan mo ng Ay, hindi, yun. Yun. Tinanggalan mo. Ay, oo, tata. Ito yung dalawa. Tapos ngayon, nagbunga uli. Ito, hindi pa. Kung ano yung magkakasabay. Itong cross. Ayan. Yan. Ito, nagbubulaklak na. Tsaka yung katabi niya. Pabulaklak na. Sana mag-aabot sila. Mag-aabot mo siguro yun. Pag hindi pag-aabutin natin. Ito yung mga naging biktima ng winter eh. Natuyo eh. Talaga. Pero may mga namatay din akong iba eh. Meron talagang nagsasakripisyo eh. Mag-uugat yan. Ito iba naka-recover na iba. Naging flat yung mga yan eh. Kalokohan. Yan. Tapos, nabigla singaw dito.
Malamig, medyo malamig pa rin sa labas eh. Hindi pa rin siya... Pero ngayon na, plus 10 eh. Makikita mo, nagpapalit na ng yung mga rabbit eh. Yung mga coat nila, nagiging gray na ulit. Nanginginain na sila eh. Nanginginain. Buti natakpan na yun nung nakaraan. Gutom na. Lalaki pa naman ng mga rabbit. Search na bro. Laki nga kanina, ganyan eh. Hindi, ganyan. Ganyan talaga. Nandiyan dyan sa harapan. Hindi naman yung mga rabbit na ganyan lang eh. Ano naman, wala. Mga 12 inch siguro yun. Mga ganun. Isang ruler, haba. Dami na tuloy fertilizer na dumi ng rabbit dyan sa may harapan. Ay, naka. Okay, pataba din naman nila yun eh. Nire-recycle din yun eh. Sa halaman. Ayan. So yan, kami, ayan. Tapos lang kumain. Kahit pa paano, chill-chill na. Tambay, ipasok na naman bukas. Last day. Ano nga pala ngayon sa Pilipinas? Maundy Thursday ngayon na, ano? Huwebes Santo. Huwebes Santo dyan. Start na. Dati naalala ko nung mga bata kami, pag Biyernes, Huwebes, Biyernes, Sabado, wala talagang mapanood sa TV noon, nakakainis. Nakakainis. Pag bata ka kasi wala kang Kasi hindi ka pwedeng lumabas. Pag nasugatan ka daw, hindi gagaling. Yun yung mga pamahiin yun eh. Mga pamahiin pala. Tapos may mga, pag nagpatugtog ka, magagalit yung matatanda kasi sabihin, bastos ka, ganyan. Tsaka wala kang mapapanood talaga. Walang mapapanood, walang radyo, walang ano. Baga, tahimik lahat. Nakakainip. Pero marami na nag-outing eh. Sabi nga nung iba nun, huwag ka mag-outing pag ganun kasi. Oo, kasi delikado nga daw, pero wala naman na. Ngayon siguro lalo na wala na mga masyadong sumusunod sa mga ganun. Dati talagang hindi pwede hindi sunod eh. Kailangan talaga eh. Tapos pumupunta pa kami doon sa may bandang Paumbong. Yung mga taga Bulacan dyan sa may Paumbong yung may pinapako sa krus. Nanonood pa kami doon dati eh. Yung nilagari eh. Yung mga nagana. Yung mga Sinakulo. Tapos malapit yung bahay namin sa Roca sa seminaryo. May mga nagdadaan doon lagi na may pasan na krus. So, nung bata siya, seminarista. Seminarista ako nung bata ako eh. Medyo medyo na ganun ka eh. Tapos nakaano ka na puti lagi eh. At least, na-experience mo yung mga ganung bagay, di ba? Simula high school, mga 4th year, 3rd year. Yan. Tapos college. Late ka na ba nun? Ba't mukhang totoy ka sa mga picture mo na nakapang seminarista ka? Ay hindi, mga pala ako nun. Bata ka pa nun? Mga first year, second year pala. Hanggang nag-college ako, first year college. Medyo kasi may picture siya nun eh. Mga totoy na totoy. Sumasama pa kami ng college. Kami nila Ed. Medyo may edad na rin sila Ed. Magkasing edad ako. Matanda lang sa na ilang taon yun eh. Okay, darang. Mas matanda ka ba? Mas matanda ba si Ed? Mas matanda si Ed. 1 taon, 2. Parang gano'n. Ka-birthday ka na. Si Ed. Si Edong. Paring Edong. So, yun. Kami nanonood ng yung sa mga short video ba na sa Pilipinas, Facebook, sa Pinas. Yung teacher meron na ako napanood nga nung nag-viral pa eh, nagagalit. Hindi na kami pinapaano rito, ganyan, nag-wild siya eh. Pero minsan maganda rin panoorin ng mga ganun eh, kasi nabibigyan ng aral yung mga bata eh. Minsan haba ng litanya niya eh. Sabi niya, baon nyo na yan. Sabi niya, hindi nyo alam sa kinuha ng magulang nyo yan para maibigay sa inyo yung baon na yan. Tama. Pinaghirapan niya kahit sabihin mo nasa malayo yung magulang nyo o kasama nyo. Nakita nyo ba nakakain ng magulang nyo yung kinakain nyo? Tapos iisipin nyo, relationship goal. Sabi niya, unahin nyo muna yung magulang nyo bago yung mga ganyan-ganyan. Lahat pa ngayon high-tech na, di ba? Sa Pilipinas o kahit saan man, di ba? May mga cellphone na, may mga... Hindi magiging rason yung, ay, hindi ko nagawa yung assignment ko, hindi ko na-research. Sobrang bilis na ngayon eh. Hindi ako pumunta ng library. Di ba dati may mga library? Hindi ka nga makapasok sa library kung wala kang library card eh. Bad trip eh. Tapos kailangan mo na yung assignment or yung project mo. Hanapin mo pa sa mga encyclopedia.
Haba. Paano Hanapin mo kung saan. Tsaka hindi pa uso nun yung ipopotocopy mo pag nakita mo. Sulat. Susulat mo yun. Kaya minsan, gano'n na kami katanda. Susulat mo na lang ako. bigaya ngayon, pag search mo sa Google, ito na. May ChatGPT, lahat, kompleto. Lahat na. Pati, i-explain pa sa'yo. Kaya sabi ng teacher din eh. Sabi niya, sasabihin nyo. Hindi nyo maintindihan, hindi nyo maunawaan. Paano hindi? Hindi kayo nag-aaral mabuti. Lahat sinasearch nyo lang sa cellphone. Sabi niya, hindi nyo pagbutihin yung pag-aaral nyo. Pag-aralan nyo, hindi yung search lang kayo ng search. Sabi niya, tapos unahin nyo lagi ang magulang nyo. Kasi ang mga relationship na yan, pag nasira yan, takbo nyo rin sa magulang nyo. Tsaka Ramdam mo yung yung salita ng teacher na yung nagagalit siya na parang dismayado. Wala, dami na rin talagang parang easy-easy na lang din eh. Iba na yung ngayon ng pag-aaral hindi na gaya dati na talagang. Hindi na gaya talaga dati. Dati, naabutan ko pa yung may mga pinapalo. Pinapalo yung kamay mo pag di ka nakapagpasa ng ng mga, kasi chinecheck yung notebook eh. Every week sa amin dati, nung sa Paranaque kami, anong grade lang ako nung grade 3, grade 4. Paluin yung kamay mo. Hindi ka pa naman naranasan. Hindi ka sa akin. Hindi ko naranasan. Papaluin nyo tapos yung mga teacher na nanggagano sa patilya. Putya. Meron talaga eh. Sakit naman. Kaya yung talaga, tuto ka. Galingan mo. Magki-quiz yun bago matapos yung yung oras niya. Magki-quiz yun. Kailangan yung quiz mo, masagot mo yun. Lahat ng pinag-aralan nyo doon. Araw-araw yun. Bathroom. Pag medyo tataka-taka makinig hindi mo na intindihan, yari. Sante, bukod sa dati na nakikinig ka na kailangan, nagle-lecture ka. Lahat ng susulat ng teacher, kailangan. Grade 3 lang ako nung grade 4. Hindi lecture mo, hindi pwedeng wala. Nung medyo mga high school na nawawala na yung mga ganyang corporal punishment. Medyo, may mga nagdidemanda na, may mga child abuse na nung time ng high school eh. Wala na, hindi mo na talaga pwedeng patatayuin mo lang, ganyan. Patatayuin mo, o kaya yung patatayuin mo doon sa upuan niya, ganyan. Pinakamatindi na yun eh. Tapos nung college na kami, wala na. Wala na talaga. As in, nag-umpisa na yung out of control din sa mga estudyante na talagang bahala kayo sa buhay nyo. Sa bagay, naging school bukol din naman ako noon dati. Kaya lang, nung later on ka na nandun sa pag-aaral mo, parang nanghihinayang ka na. Kung ako nga lang makakapamili o maibabalik ko lang din yung panahon ng pag-aaral ko. Hindi ko rin kukunin yung course na kinuha ko. Magte-technical na lang ako eh. Yung mga skilled na. Mga skilled na lang. Kasi hindi mo rin, actually, yung kagaya nung nag-aaral ako sa Catholic school. Mostly mga lecture namin, puro mga tungkol sa religion, ganyan, sa mga sociology, anthropology, mga psychology. Parang hindi mo rin magagamit talaga sa everyday living or sa major subject pa yun sa kaya hindi mo pwedeng ibagsak. Okay naman kasi bagay yung values, pero kung sa trabaho, hindi mo magagamit talaga. Hindi mo talaga magagamit. Pero yung, syempre, yung values kasi, mo yan eh, from nakuha mo sa magulang. Magulang mo yan, kaya sa bahay, kung paano ka pinalaki ng mga magulang mo eh. Kaya nga ang teacher, ang mga ating eskwelahan, ikalawang bahay mo na eh, ikalawang magulang mo na yan. Kaya dapat talaga, lalo ngayon yung mga new generation na magulang, sana mai-retain nila yung kaugalian ng mga dating ninuno nating Pilipino. Oo, kasi iba talaga noon. Ngayon kasi parang sumobra laya eh. Sumobra yung technology, lahat na nakalatag na sa kanila. Ngayon, didiskartehan na lang nila, di ba? Kaya nga sasabi namin sa mga bata eh. Ayan, gamitin nyo yung mga pagkakataon na meron kayo. Minsan, hindi lahat kukunin mo sa school. Minsan, matututo ka rin na yung tamang diskarte, paano mo gagawin. Yung experience talaga eh. Kung paano paano mo ginawa, paano gagawin. Tapos yung pagtingin mo sa mga, kunyari, nagtatrabaho ako dito, kagaya nung sa amin, may bago kami bata, 22, 23 years old. Kasi kita Jonas.
ang dami niyang mga hindi niya alam kasi hindi pa naman siya nakakapagsubok sa ganung trabaho. Kaya alam, masipag din talaga. Talagang, ano siya, matyaga siya magtrabaho. Kaya tinuturuan din namin. Kaya lang, muntik-muntik ka na ng mga ako, ano, disgrasya. Pero doon natututo eh. Doon ka talaga matututo sa mga pagkakamali mo tsaka sa mga Baga by experience. mga mas nakakatanda sa'yo. Depende na rin. Kasi kami, sabi ko nga, swerte mo kasi Pilipino rin yung nagtuturo sa'yo. Kung mga iba-ibang ano rin, siyempre, iba yung diskarte nun, iba yung diskarte namin, di ba? Oo. Kaya kailangan talaga. Hindi lang lahat talaga sa school eh. Kailangan, anay mo rin. Yung matuto ka ng diskarte sa buhay. Pero tamang diskarte hindi yung diskarte kalokohan. Meron nga ako nakita nagdidebate sila, diskarte ba o diploma? Parang nauso yata yun sa di ba? Sa TikTok ba yun or what? Diskarte o diploma? Kung papipiliin ka, anong pipiliin mo? Diskarte o diploma? Mahirap piliin Yun nga Mahirap piliin pero kasi kailangan nag-start ka rin na muna sa school Pero sa after school, nun, kailangan samahan mo ng diskarte. Hindi pwede kailangan talaga may knowledge din kasi hindi rin lahat meron ka dapat meron ka dapat poste na sisimulan. Tapos nasa sa'yo na paano mo i-manage yung mga bagay. Ang diskarte kasi parang may mga bata talaga na o may mga tao talaga na mga bata pa lang kami, makikita mo na agad may diskarte na sa buhay, makikita mo sa tao. Kumbaga may gulang na. May gulang siya sa pag-aaral, sa meron kasi lahat by the book Mahirap lahat by the book din. Syempre kailangan sasamahan mo ng ano yun ng pangalan nito. Yun nga, yung medyo may gulang ka rin paano mas work ano sabi na dito? Work smarter, not harder. Totoo yun. Totoo naman talaga. Kahit sa trabaho kami sa luto, lalo pag ito yung may mga event kami na lagi yan, work smarter, not harder. Kung meron kang proseso ng pagluluto, magpapabilis mo, gawin mo. Pero still, nandun yung quality. Nandun ang quality, nandun ang safety. Yun yung mga kailangan Kagaya sa amin, yung mga kasama namin mga iba-ibang lahi, pag nag-crane sila, isa-isang tubo. Pero pag nakita mo ako, ewan ko yung mga iba akong kasama Pilipino. Pero si Bo, ganun din. Kung ano kasi ako nagturo dun yung diskarte. Pag hinok namin yan, kung 5 tubo yan, sama-sama lahat yan. Pero tinatali namin yung talaga malaking tali. Pa rin yung safety. Diskarte na hindi ka mapapahamak. Yeah. Kaya yun ang sanang makalakihan ng mga bata. Which is yung mga itong dalawa naman talaga, natuto din naman. Nasa pagitan kasi sila si Jonas, gaya ni Jonas. Dito na sa Pilipinas nag-aaral tapos nagtuloy din dito. So, andun na. Tapos natuturuan namin, ganito gawin mo, pag trabaho ka. Yung kahit ba tatawa-tawa lang yung mga yan, inaano naman lang. Sabi nga niya kagabi, inaano nga daw siya. Yung, kasi may meeting sila lagi siya? Natuwa sa kanya yung mga manager kasi naano siya yung sa survey. May mga survey daw kasi. May mga survey daw kada ticket na ginagawa. Kasi mga di ba, yung pag nagpapagawa sa kanya ng mga, meron kami dito. Kailangan mag-present ka ng ticket sa IT department nila. Tapos, ngayon yung mga ticket na yun, madidistribute sa bawat isa sa kanila. So, siya nakakakuha ng mga ticket. So, malalagyan ng recommendation kung maayos ba yung pagkakagawa o hindi. Siya, dami niyang nakuha magagandang recommendation dun sa survey. Kaya sabi sa kanya? Congrats daw at sabi ko, sabi ko. Nakikilala siya kahit pa paano, di ba? Tsaka pag may client siya, minsan doktor, punta sa kanya, kailangan ganito, kailangan ganyan. Pinagbibigyan niya, basta mahalaga, may ticket. Sabi niya, okay lang, kaya kong gawin, basta bigyan niya ako ng ticket. So, yung maganda yung start na, kahit pa paano. Tapos gaya niya, minsan pag alam niya, late ng konti papasok. Okay lang, mami, kasi naman, may late yung client ko. So, malilate ako ng uwi. Kung iba nun, papasok ako maaga kasi ganito, ganyan. Siya hindi, na niya yung oras niya. Which is alam din naman ng manager niya kasi nga sabi niya, na pagkakatiwalaan siya. Nagtatrain na nga siya ng mga ng mga bago. Mas matatanda pa nga daw sa kanya Si Jermaine naman,
natuto siya sa mga pagkakamali niya rin May mga pagkakamali rin siya doon sa school nila, ganyan. May mga times na hindi siya gumagawa ng project, may mga paisi-isi. So ngayon, napagsabihan nga namin nung nakaraan, di ba, nung last birthday niya. Parang kinausap namin dalawa, parang. So, sabi namin, itong pagkakataon na to, hindi lahat ng bata sa Pilipinas nagkaroon ng pagkakataon para makapag-aral o makarating dito. So, kaming dalawa ng nanay mo, ako, pinaghirapan namin, yung sinakripisyo namin yung aming panahon, oras na magkasama kami dapat. Nagsakripisyo kami na ilang taon para lang matupad yung mga pangarap natin at pangarap namin. Para sa kanila. Sa kanila. Kasi kung tutusin kami sa Pilipinas, stable na rin naman kami. Kahit papaano, di ba? May mga, kaya naman namin mag-survive. Kaya mag-survive. Kung baga may trabaho naman pareho nun. Yung mga diskarte rin. So, hindi kumbaga, para pagpunta namin dito sa Canada, kahit papaano, masaya rin na-experience namin yung buhay dito. Pero ang priority talaga namin, yung safety, tsaka yung para sa mga bata. Future ng dalawa. Ayun. Kaya syempre, pag nakikita mo medyo nalilihis sa yung mga bata, medyo konting paalala. Kailangan yung constant yung yung pagsasabihan sila. Kahit na minsan random, kumakain kami, kwentuhan, sisingitan namin ng pangaral yun. Importante yun na habang lumalaki sila, napapangaralan. Pangaralan. Hindi laging kailangan din talaga ma-monitor niyo yung mga anak niyo lagi. Kasi lalo na yung mga nandito sa Canada, hindi natin alam kung ano yung... Pag nasa school sila, hindi na natin hawak. Ano yung buhay nila doon, ano yung mga Kumbaga, hindi naman kami perfectong magulang. Minsan, syempre, busy rin kami. Kaya dumating punto na minsan parang, easy. Paalala namin, kung kalimutan ng ganito, kalimutan ng ganyan. Tsaka tama yung yung mga sinasabi ng mga matatanda, lalo na ng mga bata tayo. Magiging magulang ka din. Magiging magulang ka rin. Yung pangalan ito? Alam ko na yung mga pinagagawa mo na yan kasi pinagdaanan na yan. Papunta ka pa lang. Pabalik na ako. Yun, nakabalik na sila. Totoo yun kasi kami na-experience namin dahil sa amin nga dahil aga namin nag-start. So lahat yun, mararanasan nyo rin yan, ganyan. Pero swerte na kahit pa paano dalawa, mababait na bata naman, may mga lang talaga minsan dahil nababarkada. Pero at least nga nakikita mo naman. Nakita naman yung improvement, lalo na si Jermaine tsaka si Jonas na... Sabi namin, sa kanila naman yun, hindi naman para sa amin. Kumbaga, sabi ko hindi, kahit hindi nyo kami bigyan, hindi nyo kami basta nagawa na namin yung responsibilidad namin para sa inyo. So, ngayon naman, kayo na yung bubuo ng sarili nyong pamilya na may ganung kumbaga yung naitanim namin sa inyo, yun naman ang itatanim nyo sa magiging pamilya at anak nyo, di ba? Kasi yung pangaral ng mga guro sa Pilipinas, iba kaysa dito. Dito kasi walang pakialam din kahit paano. Yung bahala ka. Basta tayo aral, ito, ganito, ganyan. Bilang yung teacher na talaga magiging concern sa personal life ng estudyante. Hindi kagaya sa Pilipinas, talagang papatawag ka nun. Si Jeremy po na ganito, ganyan. Si Jonas po, ganyan. Kumbaga, lahat, talagang concern yung teacher, pero dito kasi iba. So kaya as parents talaga, tayo yung magpapaalala sa kanila ng pagkakamali. Lalo pa, sub-sub tayo sa trabaho. Yung mga nandito lalo sa Canada, di ba? Lahat tayo. Talagang trabaho Kaya make sure lang talaga na bigyan din ng time. Ilang taon lang hindi nasasama sa inyo yan, yung mga anak nyo. Na-experience namin kasi itong dalawa, may sarili ng mundo. Ayain mo, di na po. Wag na po. Ayain mo sa kainan, sasama yun. Pero yung punta kami sa bundok, punta kami sa ganon, kung hindi sa pilitan, di sasama sila. Mas gusto pa nasa bahay. Maiksi lang ang buhay ng tao. Yan lagi ko sinasabi nga. Maiksi lang talaga. Yun yung pinapanood kong na medyo na-touch din ako dun kanina. Yung judge. Yung judge na may mga traffic, ano pangalan? May mga violation. May mga traffic violation. May cancer kasi siya Lagi ko na napapanood yun. Na gano'n siya kanina. Nagbigay siya ng message. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako. Ganyan. Sabi niya, binigyan ako ng pagkakataon ng Diyos na maging judge. Magkaroon ng mga mababait na kaibigan, mababait na pamilya. Sabi niya,
Pero nakakalungkot kasi darating at darating yung point na mawawala sila sa tabi mo at mawawala ka sa tabi nila. Pero patuloy ang buhay. Yan talaga. Masakit yung ganun eh. May mawawala pero syempre, ganun ang talaga buhay. ang buhay eh. Kaya nga sabi niya, hanggat maaari, i-cherish niyo yung panahon, yung oras niyo sa pamilya niyo at mga kaibigan na malalapit. At mahalin ang pamilya higit sa lahat dahil yun ang importante. Eto na. Nag-shoutout. Tumaba na ang aming litanya. Minsan nakaka-relate kami sa mga napapanood kasi namin eh. Tsaka maraming salamat nga pala sa mga patuloy na sumusuporta doon sa channel namin. Nakakatuwa yung mga messages niya. Nakakatuwa yung messages niyo. Hindi, actually talagang totoo yung mga sinasabi niyo. Lalo na yung mga... Natatawa nila ako. Yung mga gumagawa ng mga nire-relay yung news or information from the government of Canada. Nire-relay nila or na-explain nila or tina-translate nila in their own opinion tsaka language na may disclaimer pa. Pero nakakalito para sa mga kapwa natin o kababayan natin na naghahangad na pumunta rito sa Pilipinas. So sana kaya much better yung pag nagbigay ka ng information. Yung short, accurate. Short lang na alam nyo. Tsaka sabihin, hindi nyo maksilam lahat lalo gaya namin. Tagal na namin naging hindi kami PR. nagbibigay ng kasi lagi nagbabago yan eh. Lagi nagbabago yan. So, magmumukha ka sinungaling kapag in-explain mo yan. Mali. Di ba? Parang, pabago-bago nga eh. Tapos, hindi naman. Yung iba naman nagre-relay, gagawin. Sabihin niya kung ano yung pagkakabasa nila sa news. So, parang sinasalin lang nila. Nakakalito para sa mga kapwa natin Pilipino naghahangad na pumunta rito. So sana yung mga maging mapanuri yung mga nanonood. Maging maingat po. Maging maingat kasi may napanood din ako sa reels kanina. Sabi niya, ganito, kararating ko lang dito. Temporary foreign worker ako, ganito trabaho ko. Sumasahod ako ng 50,000 a week. So magkano yung 50,000 a week? Pag kinumpute mo yun at saka yung sahod mo talaga rito, tapos yung gastos mo dito ka nakatira. Hindi ganun kalaki yun. Hindi ganun kalaki. Kaya may mga nag-comment din, huwag niyo po sabihin na gano'n kasi baka maraming maniwala. Which is totoo kasi yung iba pag napanood, ay sana all. Yung nababasa comment, ay sana all. So yung mga nanonood, maging rin kayo. Yung i-analyze niyo yung hanap kayo ng mas tamang source, halimbawa guys, sa mga news, sa mga para rekta. Tsaka yung ba yung CIC ba yun? Sa government of Canada, sa immigration. Doon na lang kayo talaga mag-base. Basahin nyo lang mabuti yun, intindihin nyo. Yun talaga yung accurate talaga kung anong nangyayari. Hindi yung may makikinig ka rito tapos manunod ka na ibang vlog. Bit ganito, malilito ka talaga eh. Magkakaiba yung nila. Kaya check din sa online. Check nyo rin, Lalo sa mismong site ng immigration para mas malinis. Kaya kami talaga sa amin yung mag-explain ng mga ganun. Dati may kasi marami nagtatanong tungkol sa mga student. Ngayon talagang hindi na kami Ngayon nagtatanong sa amin yung mga paano sa citizenship. Kasi diba nagano ka citizenship? Pero may mga nabigay na kami na advice. Yung paano mag-apply, paano Pero madali lang naman kasi talaga. Babasahin mo lang talaga yung instruction sa CIC. Intindihin lang talaga. So, yun. Basahin nyo natin to. Shoutout mo. Ikaw na magbasa. Yung Carpio family, yan. Si Lito Malabanan, si Beth, si Lynn, si Andre, at saka si Tan. Yan. Hello. Hello sa inyo dyan. Tapos si Miss Olivia Alidabdab. Tapos, ito yung kaklase yata nung ni Kuya Boy daw ng high school. Pinakamusta si Kuya Boy. Ano nga lang pala, saglit lang. Si Miss Olivia, ano nga pala si Kuya Boy, wala na. Last 2020 pa. Na siya. Na actually nagkasakit siya. Tapos, na-atake siya, di ba? Na-paralyze yung kalahati ng katawan niya. Tapos, nung time na yun, yung pandemic. So, ayun. Hindi naman siya tinamaan. Hindi naman siya na COVID, pero kaya lang, syempre, bumigay na siya ng doon na talaga yung oras niya. Dahil nga, paralyze yung kalahati ng katawan. Ay, naka, sige boy. Tapos si
Sino Fiona Serapio. Ayan, si Miss Fiona Serapio. Tapos si Miss Gristel Enabrad. Enabrad. Ayan. Tapos si Miss Marilu Haynes. Si Paulit Olais. Tapos si Cell Rose. Tapos yung family ni Madam Luz Chua. Si Fred Chua. At saka Nessa na fiancé niya, tiga Nova Scotia. Tapos si Ferdinand Jr. at saka si wife niya na si Laika. Ayan. Ontario naman ata sila. Mga so, hello. Student yung isa eh. So, ayan. Hello sa inyo. Maraming salamat sa mga nakaka-uplift yung messages. Naman. Doon sa huli naming vlog. Wala, tagal na namin nag-vlog. Ganito pa rin. Wala improvement. Kumbaga, ganun lang talaga eh. Ganun lang. Sinishare lang talaga namin yung buhay namin. Saka yung mga thoughts namin, ganyan, yung mga tungkol sa pamilya, yung mga ganyan napapanood namin. Para lang tayo nagkagantuhan at nagchichismisan. Chismisan tayo, di ba? Ganun lang yun. Pero yun yung chismis na, makakapulutan ng aral. Medyo may aral. So, yan lang guys. Salamat ulit. Anong oras na mabalik kachichika namin. Thank you guys for always watching. Please like and subscribe. See you on the next vlog. Bye.